Yun ang may probativize. Dinepensahan din ni Navotas Representative Toby Tiangco ang Pangulo. Wala raw logic ang sinabi ni Ko na budget insertion ni PBBM O, anong nangyari doon? Anong nangyari? Tuloy. sa 2025 national budget. The budget comes from the executive, di ba? Kung may mga proyekto na gusto ilagay si Presidente doon, dilagay niya na yun sa NEP. Bakit pa naman niya iintayin yung BICAM para ilagay yung mga projects na yun, no? That doesn't make sense. So, hindi dapat paniwalaan yun. Sabi naman ng Department of Tatablay natin yan. Ipapaliwanag ko sa inyo unya-unya. Justice, magagamit lang ang mga pahayag ni Ko kung isusumiti ito bilang ebidensya sa mga reklamo laban sa kanya. Ang video po kasi iba yung ano dyan iba yung rules on admissibility for photo electronic evidence. So pag file po niyan, it's not as simple as a written document, for example, that has to be notarized. Hindi naman po na-notarize ang video. Siyempong nagsalita si Ko 2 araw bago ang ikinakasang mga rally sa linggo ng Iglesia ni Cristo at ilang retiradong sundalo. Tingin na UP Political Science Professor Antonio Contreras, posibleng may koneksyon ito sa rally. Bakit parang may agenda siya? Pakonek yan doon sa isang mga rally na magaganap. Posible na baka may koneksyon na siniset up yung narrative. Ang tanong dito, sino magkukontrol ng narrative? Sino kumokontrol kay... Si Duterte na naman yan. Isa pa ito eh. Bitter ito kay Duterte. Alam ko kung bakit. Pero hindi ko na sasabihin dito. Saldico? Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico. Yan kasi yung ano nila eh. Yan yung kanilang dalawang argumento ngayon. One, meron daw nagko-control dito kay Saldico. At yan daw yung makikinabang ng kung sakasakali matanggal si Marcos. Sa tingin ninyo, kayang kontrolin ni Duterte yan? Tangina, kinulong nyo na nga eh. Oh, si VP Sara. Alam mo, si VP Sara powerless na ngayon. Wala nga siyang magawa. Tapos sasabihin ninyo, kinokontrol. Walang nagko-control na Duterte dyan. Sigurado ko. Wala. Sa tingin ninyo, ganyang kayaman na si Saldico, makokontrol ng mga Duterte. Uy, mag-isip nga kayo ng mga, yung utak ninyo, sagad na sa pulburon eh. Ngayon, pangalawa nilang argumentong paulit-ulit na parang argumento ng mga tanga at iniiwas lang si Marcos ay ito. Pinaliwanag ko na ito kahapon. Panoorin nyo yung video doon. Yun ay, in layman's term, pinaliwanag ko kung bakit kailangan dumaan sa BICAM. Kasi sinasabi nila, kung gusto daw magnakaw ni Marcos o gusto mag-insert ni Marcos, dapat doon pa lang sa NEP. Yung, tandaan ninyo, executive, DBM, pinuno, presidente, gagawa at susulat, NEP, ang tawag dyan. Gagawa siya ng budget. Ipapasa niya sa Kongreso, Senate, and the House. Pag-uusapan, dideliberate, kaya nga pumupunta doon yung mga sekretary. Diba? Magdadagdag bawas, aayusin. Wala masama dyan. Ang masama, eto na. Pagkatapos pag-usapan, darating sa BICAM, doon na lang mag-uusap, tapos, doon sa small committee. Yun nga yung paulit-ulit na kinakaasar ni VP Sara Duterte noon. Bakit pa ako pupunta dyan sa putang inang pagdinig na yan o deliberation, budget deliberation ng aking ahensya, nung dating sekretary pa siya ng DepEd, kung dalawa lang naman ang nagdidikta ng budget ng gobyerno. Sino? Si Romualdez and si Saldico. Ano yun? Doon sa small committee. Kasi doon sa small committee, wala nang may hawak nung kung hindi sila. Wala nang makakakita nun. Hindi yun pampubliko. Pagkatapos nun, tsaka babalik sa NEP. Babalik sa executive. Pipirman ngayon ng presidente. Diba? Ganon ang siste. Eto, papakita ko lang sa inyo Maganda itong pinost ni Boss Dada Napakaganda nito. If a president were to push for a large budget insertion, why do it in the BICAM and not in the NEP? Number one, ang NEP is fully public.
malalaman ng taong bayan na may in-insert si Marcos na 100 billion. Sa BICAM, walang makakaalam kung hindi sila. Hindi pa nga doon sa BICAM, pati pa doon sa small committee sinasabi nila. Ibig sabihin, number 1, the NEP o National Expenditure Program is published, pinapalabas sa publiko, given to the media. Di makikita ngayon na media, bakit may insertion si Marcos dito na 100 billion? Analyzed by COA, mga think tanks, yung mga political commentator, economists, civil society, and the entire Congress, including the opposition. So, ibig sabihin, kung diyan si Marcos naglagay ng 100 billion, kita yan ng publiko, kita yan ng media, kita yan ng opposition, kita yan ng kung sino-sino man. Sabi nga, anything placed in NEP is visible from day one and be questioned for months. Remember, kung simula, NEP, sinulat na ni Marcos 100 billion. Ipapasa niya sa Senate yan and sa House. I-deliberate. Makikita ngayon ng mga oposisyon na senador, mga oposisyon na congressman, bakit may 100 billion dito? O diyari si Marcos, tama, mali. The BICAM, on the other hand, is behind closed doors. Gago! Last only a few days. Kasi doon sa isa, matagal. Mabubusisi talaga. Dito, mabilisan lang. Fast food lang ika nga. Involves only a handful of people, produce a final document with no line-by-line transparency. Ibig sabihin, basta in-insert lang, hindi na ngayon malalaman na si Marcos ang nag-insert. Nakita ninyo? Insertion in the BICAM is harder for public to see. Yon. Hindi pa na nagtatapos. Number 2. BICAM avoids long hearing and public debate. Wala nang debate dyan kasi tapos na. Kasi yung sa pagsanip, de-deliberate pa yan. Tatanungin yung Office of the President, bakit may 100 billion dito? Dito, wala na yan. If something is placed in the NEP, each agency is questioned, legislators can grill DBM, media covers it, opposition can challenge it, expert can flag it. If placed in BICAM, no plenary hearings, no televised questioning, fewer people can object, less resistance, faster approval. Gago! Nakikita ninyo? Ngayon, kayong mga ulul na nagsasabing, bakit hindi muna, kung talagang gusto mag-insert ni Marcos, ba't hindi niya in-insert sa NEP? Ayan na sagot. Huwag kayo maging tanga o tanga-tangahan. Sabi nga, BICAM changes are shared responsibility. If something is in the NEP, it is clearly authored by the executive. Ibig sabihin, pag nasa NEP, kasi doon nagsimula yun sa NEP, sa executive. Ibig sabihin, obvious. Presidente naglagay niyan. If something appears in the BICAM, ang pumirma niyan yung House. Ang pumirma niyan, Senate. At yung DBM, umagri lang. So, wala silang direct pananagutan. Yung DBM, under executive yun. Under kay Marcos yun. So, wala silang pananagutan. Pwede nilang magturo. Hindi. Pinirmahan ng House. Hindi. Pinirmahan ng Senate. Di ba? Gaguhan. Responsibility becomes collective, not individual. Meaning, talagang pag nagbulilyaso, tulad nito, tinuturo lang nila ngayon si Zaldico. BICAM is traditionally used for last-minute adjustment. For decades, across many administration, the BICAM is where realignment, addition, deletion, at political negotiation take place. It's widely known as place where the final deals happen. Nandiyan na yung alam mo na. Pre, paano sa atin dyan? Siguro din mo meron tayo dyan, ha? If someone's
if someone wants a big addition, BICAM is the most practical. Oh. Wala pa dito yung small committee ha, remember. Kaya nga galit na galit yung iba dyan kasi after sa BICAM, meron pang nag-exist na small committee. Mas maliit pa dun sa BICAM. At doon, nagkaroon ng magic. In NEP, DBM must justify the item. In BICAM, justification is minimal. Oh. Any project in NEP must have documentation, feasibility studies, agency request, program na rational. Sa BICAM, additions do not require same paperwork. Wala na. Para bagang sa pagkuha ng mga permit, kahit no-show ka na dyan. Basta may pera ka, ayos na yan. They can be inserted through negotiation, justification is minimal or political. Gago! BICAM lowers the documentation burden. Conclusion. General neutral answer. A president or any powerful actor wanted a large insertion to pass quietly. Ayun. Yung parabaga nagbubulungan na si Marcos at si Romualdez. Alam niyo yung picture na yun? The BICAM is preferred venue because less transparency, less debate, less documentation, faster approval, diluted accountability. Oh. Di ba? Saan ka pa? O, tanungin kita ngayon. Sige, kayong mga nagtatanga-tangahan o di kaya sadyang tanga lang, tanungin ko kayo ngayon, saan mas maganda mag-insert? Sa NEP o sa BICAM? Sagot! At yan ang tanong natin para sa 3 GCash na mananalo ngayong araw na to. Akala nyo sa ending, ha? Hindi pa tayo tapos, pero hindi ko sa ending ilalagay sa gitna. Kasi iba, pino-forward lang sa ending, eh. Saan mas madali maglagay at hindi kapansin-pansin na insertion? Sa BICAM o sa NEP? Yeah. Kaya yung mga tanga-tangahan dyan, anuhin nyo na. I-drop nyo na yung argument na yan kasi lalo lang kayong nabubuking eh. Di ba? Lalo lang kayong nabubuking dahil sa mga ganyan ninyong dahilan. Halatang, iniiwas lang si Marcos. Alam mo, bakit ganire? Kaya kwento ko lang sa inyo. Kasi may nabalitaan tayo. Ito, mga natin dito, mga sources natin dito, hindi puting ahas, ha? Hindi galing sa mga chismosa lang. Ito talagang galing sa kaloob-looban. Hindi ko na lang sasabihin. Galing sa balun-balunan ito. Ha? Meron tayong nabalitaan. Ewan ko kung totoo. May malalaman natin yan sa part 3, part 4. Ngayong part 2, meron tayong na-observe na wala dun sa part 1. Dun sa part 1, hindi nagmalinis si Zaldico. Basta, pinasabog niya. Ang budget na insertion ay galing kay Marcos, pinadaan through the speaker. Then yung pinaka-summary nung part 1 eh. Yung part 2, ang pinaka-summary, yung 100 billion na insertion, 25 billion doon kay Marcos at diniliver through yung mali-maleta, kaya naglabas siya ng picture doon. And, bigla niyong pansinin to, wala daw siyang nakuha. Gago! Diyan sa bagay na yan, hindi ko naniniwala kay Zaldico. Hindi ako naniniwalang wala siyang nakuha. Sabi nga ni Coach Oli, panoorin niyo si Coach Oli, magaling din ng kanyang analyzation. Sabi niya, maaring wala siyang nakuha doon sa 100 billion. Pero baka binalatuan lang siya. Pwede. Ayaw lang tawaging meron siyang nakuha o yung may percentage siya doon. Pero may balato siya. Which we do not know. But ako, personally, I do not believe na wala siya doon. Wala siyang nakuha. Pero itong matinding info na nanggaling sa kaloob-looban, dun sa balumbalunan, ang sabi, ang siste,
nagkakaroon na daw ng bangayan between Romualdez and Marcos. Nagkakaroon na daw ng ano yan, turuan. Nagtuturuan na sila ngayon. Kung sinong may kasalanan. Si Marcos takot kay Romualdez. Okay? Kaya nga, kung papansinin nyo, nung tinanong siya, tumawa-tawa na lang siya. Alam mo naman, pag nagsisinungaling si Marcos, tumatawa yan eh. Pag hindi niya alam ang sagot, tatawa yan. So, tumawa-tawa siya na, hindi siya ano. Kasi hindi niya masagot ng diretso na ituturo ba niya ito o hindi. Pero, pansinin mo ang galaw ng mga sekretary niya, yung kanyang paboritong pinilit sa ombudsman, binabanggit na si Romualdez. Ibig sabihin, like what we know, and matagal ko na sinasabi to, Marcos is not confrontational. Hindi niya kaya kasi weak na presidente ito, mahina to eh. Ayaw niya ng confrontation. Hindi niya masabing diretso si Romualdez. So yung mga tao lang niya ang nagsasabi na kasama si Romualdez. Ang balita, kung dyan sa balon-balunan na yan, nagagalit na daw si Romualdez kasi bakit tila siya ang tinuturo na, siya na yung tinutumbok. Nililigtas na lang si Marcos. Kaya di umano, allegedly, sabi nitong taga-balon-balunan ko, nagkakampihan na daw si Marcos against Romualdez and Zaldico. Yung paglabas ni Zaldico ay script down ng Romualdez Zaldico. Allegedly. Ibig sabihin, kung papansinin nyo, kaya nga nung pinapakinggan ko na maigi, paulit-ulit kong pinakikinggan, tila ang punot dulo, palagi na sinasabi ni Zaldico doon sa part 2, galing ang insertion kay Marcos at si Romualdez parang walang kinalaman at para bagang tinanong lang niya si Romualdez, ano bang gagawin natin dito? Ang sabi daw ni Romualdez, kailangan yan. Para bagang sinasabi ni Zaldico dun sa kanyang video na si Romualdez, hindi siya yung mastermind. Ang sinasabi lang niya, oo, kino-confirm lang niya na si Marcos ang nagpa-insert ng 100 billion. But not him. Panoorin nyo na maigi. Kung matalas ang inyong isip, aba oo nga. Diba? Pansinin ninyo mga kababayan, walang sinabing direkta si Zaldico na hindi. May utos to si Romualdez. Na siya mismo nagsabi, nakawin ko ito. Walang ganun eh. O siya mag-insert. Hindi. Parang kinu-confirm lang niya kay Romualdez, tinanong lang niya kay Romualdez, anong gagawin natin? Wala tayong magagawa. Yan ang hari. Yan ang utos ng hari.